Hi guys! Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. So for today's video nga po pala, tara samahan nyo nga po pala ako dito sa Vigan City. Kung saan nga po pala namin ginanap yung aming Apostolic Youth Summer Camp na may temang Anointed to Multiply. At ito nga po pala yung part 2 po ng aking vlog, or this is the day 2 of our youth camp dito po sa Vigan City. At ito nga po pala yung mga kaganapan o nangyari po sa second day po ng aming youth camp. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here. So tara, samahan nyo nga po pala ako dito sa second day po ng aking vlog. Hindi nyo nga lang din po masasaksihan kung gaano nga ba kaganda ang Vigan City, kundi masasaksihan nyo nga din po pala kung gaano nga ba kabuti ang Diyos sa atin pong mga buhay. Ito ay highlight video pa nga lang po ng aking part 2 vlog. So panoorin nyo po ang aking vlog hanggang sa dulo ng video na to. So sa second day nga po pala ng aming youth camp ay syempre nag-start nga po pala kami sa devotion and praise and worship ngayong araw na to. At pagkatapos nga po pala na aming service ay pumunta nga po pala kami dito sa Baluarte kasama po ang ating ibang mga kapatira. Nagulat nga po pala sila dito dahil hindi nga po pala nila alam na vlogger po pala talaga ako, guys. Sa mga oras na ito ay nandito nga po pala kami sa Baluarte para nga po pala pumasya. Kapag kayo po pupunta dito, guys, sa Baluarte, marami kayong pwedeng bilhin ng mga pasalubong, mga bags at mga accessories dito po sa Baluarte. Pagpasok pa nga lang po namin, guys, dito sa Baluarte ay unang bumungad po sa amin itong napaka-cute na usapo na nakikita po natin ngayon. Dito lang po kami sa loob ng Baluarte. Sarado po yung zoo sa iba pa, pero pinayagan kami dito sa King Kong. Ano po yan? Zebra. Ano yan? Skal ng zebra. Sarado nga po pala yung Baluarte Zoo dahil nga po pala Good Friday o Biyernes Santo ngayong araw na to. Kaya ang ginawa na nga lang po namin ngayong araw na to ay syempre pumunta nga po pala kami dito sa mga kulungan ng mga animals. Katulad na nga lang po nitong crocodile. And then dito nga po pala, guys, ay makikita nga po pala natin dito yung monkey. So disclaimer lamang po, hindi po yung naka-yellow, guys. Ay, joke lang po. Ayan po yung monkey kung makikita po natin. Napaka-cute, guys. Sa mga oras nito ay pauwi na nga po pala kami dito, guys. So pabalik na nga po pala kami doon sa sasakyan po naming jeep. Pero napag-isipan na nga po pala namin, guys, na nandito naman po pala kami sa Baluarte, magpa-picture na nga po pala kami doon sa harapan ng Baluarte kung saan nga po may nakasulat na I love Baluarte. Shoutout nga po pala sa aming po mga kapatira na kasama po namin ngayong araw na to. Thank you so much po sa pagsama po sa amin ni Sister Jasmine. After nga po pala namin gumala sa Baluarte, guys, syempre gagala na naman po tayo sa Calle Crusolong. Dahil second day na nga po pala na aming youth camp, sabi ko kay Sister Jasmine na sulitin na natin tong araw na to. Hanap tayo ng mga places, mga lugar na pwede nating pagpicture. Kaya yan, syempre magpipicture-picture po muna tayo dito, guys. Hanap po kami ng mga places na pwede po naming pagpicture. Makalipas nga mga ilang minuto na paglalakad, narating na nga po pala namin yung Calle Crusolong, kung saan nga ito yung pinakasikat na pasyalan dito po sa Vigan City. Dahil nga po pala to sikat, dahil nga po pala ito sa mga mala-Spanish na style ng Calle Crusolong. At ang kalesa nga po pala ang uso na sasakyan po dito po sa Calle Crusolong. Curious nga po pala ako dito, guys, kung paano nga po ba nila pahintuin yung kabayo. Lalo na kung maraming mga kalesan tumatakbo sa daan, paano nga po pala nila ito napapahinto? Comment down below kung alam nyo yung kasagutan, guys. Kasi kanina pa po ako nag-overthink, guys. So comment down below kung alam nyo yung kasagutan, guys, ha. So, guys, hanap pa po tayo ng pagpipicturean na. Tunay nga na napakaganda nga po pala ng Vigan City dahil nga po pala ito sa mga Malay Spanish na style ng Vigan City. Sa mga oras na ito ay naglakad-lakad nga po pala tayo dito, guys, upang tuklasin pa at explore pa ang kagandahan ng Vigan City. Kaya tara, guys, samahan niyo po ako na tuklasin at explore pa ang heritage ng Vigan City. Hi guys, we're here at Vigan City.
Sa pagkakataong ito guys ay nahiya nga po pala ako dito na mag-video. Pero sabi ko ay kakapalan ko nga po pala yung mukha ko guys. Dahil sabi ko magiging soon vlogger po pala ako dito. Kaya sabi ko isanay ko na yung sarili ko na maging makapalang mukha. Dahil hindi tayo mabubuhay at walang opportunity na darating sa atin kung tayo mahihain na tao. Kaya ang kailangan nga po pala natin dito ay confidence. Confidence pero walang halong pagmamayabang. Alam nyo ba guys na wala po tayong may pagyayabang sa mundong ito? Ano man po kasing bagay na meron po tayo, kayamanan, kasikatan, karangyaan ng buhay, ay hindi po natin ito madadala sa hukay. At alam nyo po ba kung ano yung dapat po nating ipagmalaki sa buhay? Yun po ay walang iba kundi ay ang Diyos. Kailangan po nating ipagmalaki ang Diyos sa atin pong mga buhay. Dahil kung wala po ang Diyos, wala po tayong mga tao sa mundong ibabaw na to. At wala po yung mga bagay na meron po tayo ngayon. Kaya dapat ipagmalaki po natin ang Diyos sa ating mga buhay. So pasalamatan natin ang Diyos araw-araw na ating po mga buhay. Dahil hiram lamang po yung buhay natin na meron tayo ngayon. So time check, it's already 7 PM na nga po pala ng gabing ito guys. At ito nga po pala yung second night po namin dito po sa Vigan City. Kung saan ang sinasagawa po namin dito ay praise and worship po na para po sa ating Panginoon. Ito po yung spiritual na gawain na sambay natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan.
Alam nyo po ba guys, na according to the Bible, na kailangan dapat po nating purihin at sambahin ang ating Diyos ng may kagalakan, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Pinagpala man tayo o hindi, may problema man tayo o wala, ipatuloy nating purihin at sambahin ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Pwede mo bang sabihin na thank you Lord? Ayan, thank you so much. Sa pagsabi mo pa nga lang po ng thank you Lord, ay doon mo napapatunayan na ikay nagpapasalamat sa Diyos sa buhay at sa lahat ng bagay na meron ka. Kaya kailangan mong maging grateful sa araw-araw. And that's the essence of our life, na patuloy nating purihin, sambahin, luwalhatiin at pasalamatan ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Bakit nga po pala mahalaga ang pagpupurit pagsamba natin sa ating Panginoon? Mahalaga po palang pagpupurit pagsamba dahil ito ay nagpapakita na ang tao ay may connection sa Diyos. At the same time, kapag hindi man tayo pumuri sumamba sa Diyos, ay maaaring ang mga bato ang pupuri sa Diyos. That's recorded po sa Bible. Search na lang po kung anong verse. Recorded nga po pala yon sa Lucas chapter 19 verse 40. So basahin nyo na lamang po sa inyong kanya-kanyang Bible. Kaya ang pagpupurit pagsamba po natin sa Diyos ay napakahalaga at dapat hindi po natin ito nililimitahan. Sa mga oras na ito ay tapos na nga po pala yung service namin ngayong gabi. Kaya yan, magpipicture-picture muna tayo dito at magvi-video-video rin. Sa pagkakataong ito ay kasama nga po pala natin dito ang iba pa po nating mga kapatid. Pupunta nga po pala kami sa Kali Crisologo. So kasama nga po pala natin si Bro Jeric, Bro Allen, and Bro Luis. Kaya ngayong gabi, samahan nyo nga po pala kami gumala sa Kali Crisologo at papasyal nga po pala kami ngayong gabi na to. Si Levi, si Luis C. Allen. Shoutout nga po pala sa ating mga kapatiran, Bro Jeric, Bro Allen, Bro Luis, Bro Levi, and Sister Jasmine. Nakasama nga po pala natin ngayong gabi na to. And yung mga iba pa po nating mga kapatiran, hindi ko na po kayo isa-isahin. Sa pagkakataong ito ay patuloy kaming naglalakad sa gitna ng Kalye Crisologo at maghanap nga po pala kami ng lugar na pwede po naming pagpicturan. Syempre dito ay magvi-video-video na naman itong si Vloggeries. Ayan o, outfit check. Alright. Sa mga oras na ito ay humiwalay na nga po pala yung iba pa po nating mga kapatiran na kasama natin kanina. At ang kasama nga po pala natin ngayon, walang iba kundi si Bro Luis at Sister Jasmine, and including din po si Bro Jeric na nandun sa likod. So ang goal nga po pala namin apat dito ay magpipicture-picture kami dito. Hanap nga po pala kami dito ng spot o lugar na pwede naming pagpicturan, pang Instagramable ba, ganun guys. Sa paglibot at paglalakad nga po pala namin ay narating na nga po namin dito yung mga bilihan po ng mga pagkain dito po sa Vegan City. At dito nga po pala guys ay marami nga po pala kayong iba't ibang klase ng pagkain na pwede nyong mabili. Tulad na nga lang po ng Ilocos Empanada, burger at shawarma. Marami nga po pala kayong mabibili dyan. Nakakita nga po pala kami dito ng mirror. Mala 7-Eleven yan. So nagpicture nga po pala kami dito. So yun lamang po ang aking may babahagi guys. So this is the day 2 of our youth camp. So abangan nyo nga po pala yung part 3 po ng ating vlog. Thank you so much po. Bye-bye.